Makapanalig, napakaganda ng mensahe ng Diyos para sa atin ngayong araw na ito. Dalawang pangungusap na puno ng pag-asa at pangako. Yung una, ako'y sa inyo. At yung kalawa, lumapit kayo sa akin. Hindi ba ito yung panahon na naghahanap tayo ng mga connection, ng pagkakaugnay-ugnay? At tamang-tama itong dalawang salita na ito. Sa gitna ng takot, pagod at kabiguan sa ating buhay, ito'y mensaheng muling bumubuhay sa ating mga puso. Doon sa unang pagbasa, si Moises ay nasa harap ng isang napakahirap na misyon. Ano yun? Iligtas yung Israel mula sa kamay ni Faraon. At sa harap ng takot at kawalan ng tiwala sa sarili, tinanong niya ang Diyos, "Sino po ba kayo? Ano ang sasabihin ko sa kanila?" At ang sagot ng Diyos ay hindi isang planong detalyado, kundi isang pangako. Yun yung pangalan ng Diyos. Ako nga. I am who am. Parang ang hirap i-translate no? Eye asher eye. Ang hirap i-salin nun sa Tagalog. Ako nga. Pero sabi nila, yung magandang pagsalin doon ay, ako na umiiral. O ako ang umiiral. Parang sinasabi niya, ako'y sa inyo, naririyan ako. At hindi niya sinabing madali ang daraanan. Pero tiniyak niya ang isang bagay, hindi ka mag-isa. At mga kapanalig, ito rin yung tugon ng Diyos sa ating mga Moises ngayon. Tayong tinatawagan para maglingkod sa pamilya, sa komunidad, sa simbahan, sa kapwa. Kuminsan parang ayaw nating sumagot sa tawag ng Diyos dahil sa dami ng ating kahinaan. Pero tandaan natin, ang tagumpay ng misyon ay hindi nakasalalay sa ating lakas, kundi sa Kanyang presensya. Basta't naroon siya. Sa Ebanghelyo naman, si Jesus tila isang mapagkalingang kaibigan na niyayakap yung mga sugatan at pagod na puso. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kapanalig, sino sa atin ang hindi napapagod? Sa mga pagsubok sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa kalusugan, sa kawalang kasiguruhan sa hinaharap. Tila araw-araw tayong may pasan. Pero si Jesus, hindi lang tagapakinig ng ating hinaing. Siya ang nagbibigay ng tunay na pahinga. Hindi niya tayo binubulag sa hirap ng buhay. We don't live in denial. Pero sinasamahan niya tayo sa hirap na iyon. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Alam niyo yung pamatok, yung nilalagay dun sa mga baka at sa kalabaw, para kung may hila-hila sila, yung araro o yung kariton. Of course, there will always be work. There will always be a burden. Pero, kung nasa atin yung pamatok ng ating Panginoon, wow, that's the yoke that is sweet. Ibig niya sabihin, hindi niya inaalis ang krus, pero siya ang sumasalo ng bigat nito. Sa piling niya, yung ating pagod nagiging pagkakataon ng biyaya. At yung ating luha ay natutuyuan ng kanyang pagmamahal. Mga kapanalig, ang Diyos na lumapit kay Moises sa nagliliyab na panumpong, yung burning bush, siya rin mismong Diyos na dumating sa atin sa katauhan ni Jesus. Siya ay hindi lamang Diyos sa itaas, siya ay Diyos na kasama natin sa bawat araw. Kung ngayong araw ay may dinadala kang bigat sa puso,
Pakinggan mo muli ang dalawang tinig na ito. Ako'y sa inyo. Hindi ka nag-iisa. At lumapit kayo sa akin. Hindi mo kailangang ipasan ang lahat mag-isa. Yung Diyos na tumawag kay Moises, tumatawag din sa iyo ngayon. Ang Diyos na nangakong ililigtas ko ang aking bayan, ay nangakong ikaw rin ay di niya pababayaan. Kaya sa ating paglapit sa Diyos ngayong araw, dalhin natin ang ating puso sa isang panalangin ng pagtitiwala. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat sa iyong pangakong kasama ka namin. Tulad ni Moises, palakasin mo ang aming loob sa oras ng takot. Tulad ng iyong paanyaya, itinaas namin sa iyo ang aming pagod, ang aming krus, ang aming pangarap. Sa iyo kami humuhugot ng lakas at pahinga. Kaya mga kapanalig, ano ba yung pagod o pasanin na nais kong isuko kay Jesus ngayon? Sa bahagi ng aking buhay, ako tinatawag ng Diyos para tumugon tulad ni Moises. May takot man, pero may tiwala sa kanyang presensya. Mga kapanalig, huwag tayong matakot lumapit. Hindi tayo kailanman nag-iisa. Sa Diyos na buhay, ang bigat ay gumagaan at ang pagod ay nagiging panibagong lakas. Siya ang nagsasabi sa atin, ako'y sa inyo at lumapit kayo sa akin.